Hello Leo, salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus General Reading para sa sign ng Leo. Kunin niyo lang po yung nakarelate kayo at itapon niyo ang hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang mensahe sa susunod na buwan lang siyang makakarelate tayo. Pero naniniwala ako meron at merong dahilan kung bakit tayo napadpad dito. Maaaring sa mensahe ng deck na yan o deck na yan, lalo na ito, babasahin ko yung full description or sa guidebook ng card na mabubunot natin para kayo mismo ay may sariling interpretation. Kasi very straightforward lang ang interpretation niyan eh. I mean, kaya ko siyang i-interpret on the spot, pero mas maganda kung kayo din ay makikita nyo kasi ang gandang-ganda ako dito sa deck na yan. And tawag dito, yung nakasulat niyan maganda din. So maganda na mabasa nyo or marinig nyo. Lalo na hindi yata yan available locally. Sa YouTube, kung nasa YouTube kayo nanonood, itatry ko i-link doon. Hanapin ko kung meron sa Lazada. Pero alam ko wala eh, kasi sa Amazon ko yan nabili. Anyway, Leo, gusto mo bang um, nagmamadali ka ba? Alam mo, meron sigurong isang bagay na pinagdedesisyonan si Leo ngayon. Tapos, yung utak niya ang sinasabi, ganito gawin mo kasi ito yung dapat. Pero yung puso niya, alam niya na may mali. Something is off. Something is off doon sa bagay na plano na yon. O basta kung hindi man pagdedesisyonan, something is very, very off. And for some reason, hindi mo pa pinapakinggan yun, Leo. You just want to be out there. Siguro yung iba sa inyo hindi sanay na um, quiet lang, planning silently, o kaya EQ muna, hindi muna gagawa ng drastic na move. Siguro yung iba sa inyo hindi sanay doon, kaya parang gusto nyo now na gawin na to, pero alam nyo kung huhugutin nyo yung wisdom na meron kayo in yourself right now, in your soul, alam nyo na that whatever that is, it's not for the highest good of all. Parang ganun. Kasi ang High Priestess, this is a very powerful card connecting with your intuition o kaya connecting with your inner wisdom. Pero sa ngayon, parang medyo nalalayo tayo dun o nalilihis tayo sa sinasabi ng kutob. Ayaw pakinggan ang sinasabi ng kutob. Yan ang core energy mo, Leo. So makinig ka. Yun na yung agad yung message. For some of you, you could be in an unhappy relationship, unhappy marriage, o kaya naman ay parang you don't feel like celebrating. Pwedeng yung iba sa inyo ay may proposal, may wedding na upcoming and parang something is off. Pero 90% itutuloy nyo pa rin siya. Pero alam mo sa sarili mo na something is off, something shouldn't happen, something shouldn't continue, pero ikaw to, parang hindi, ituloy na natin yan para matapos na. And pwedeng yung iba sa inyo, which is so unlikely of a Leo, ay nanghihinayang o kaya naman ay walang lakas ng loob para sundin kung ano yung tingin niyang tama. Pwedeng yung iba sa inyo, feeling nyo wala kayong kakampi dito sa ordeal na ito at kung ano yung tingin nyo na tamang gawin ay parang maraming hindi sang-ayon doon. Example nga, kung yun nga yung kasal na hindi na masaya, maraming magagalit kapag kinol off mo yung kasal o maraming magagalit kapag ikaw ay nag-file ng parang hiwalayan pag ikaw ang nag-decide maghiwalay. Pwede kasi na you are very in a well-off situation and maganda yung trato ng partner mo dun sa mga anak, kung may anak, o kaya naman maganda ang trato ng partner mo sa mga kaibigan sa pamilya. Pero hindi kasi sila yung nasa relasyon. Ano po? Hindi sila yung nasa relasyon kaya hindi ka nila naiintindihan. And kung ikaw ang magsasalta, parang yun yung gusto mong sabihin na hindi naman ako masaya, kayo na kaya dito, no? Kayo na lang yung ikasal sa partner ko na hindi ko na, oops, sorry kung gumagalaw. Kayo na kaya dito. Pwede kasi na, nasabi ko yun na pwedeng well off yung partner tapos nakakapag-provide naman pero for some reason kahit pa parang everything is perfect hindi ka masaya
And it is something na pwedeng you hate to admit to yourself o kaya you hate na i-embarrass ka, nahihiya ka na sabihin sa family mo, nahihiya ka na sabihin sa ah, mga kaibigan mo kasi pwedeng ang lavish ng ano nyo, wedding nyo, no? O kaya maganda naman yung trato sa kanila pero parang positive lahat ng review. Positive lahat ng feedback nila dun sa partner mo. Pero ikaw mismo na nasa relasyon na yun, parang there's something may nagbago. Pwedeng something is no longer working right now. Kung dati ang saya-saya, pero ngayon hindi na. Tapos parang pwedeng minamask ng yaman niya or minamask ng good relationship ng partner mo sa mga kaibigan mo at kapatid mo. Minamask nun yung talagang tunay na sitwasyon ng pagsasama nyo, which is not doing well right now. And ikaw ay napanghihinaan ng loob o kaya naman ay nawawalan ng pag-asa, um, nawawalan ng pag-asa ng parang paano ko ba to ina-navigate o kaya paano ko ba gagawin to. Okay, Knight of Cups. Hindi ko alam kung yung iba sa inyo ay nararamdaman, na-realize niya na hindi na pala masaya yung current relationship niya kasi may isang tao na matagal niya nang hinihintay na umamin ay biglang umamin. Pwedeng ganon. Hindi ko sinasabi na lahat ng Leo ay pinagdadaanan yun ngayon, no? Pero merong isa sa inyo na pwedeng yun ang na-experience ngayon. Um, Alam mo yun, kasi minsan, you are in a current relationship, tapos merong pagkukulang, may misgivings doon, at doon pa lang, parang doon ka pa lang sasagi sa'yo na hindi pala yung pera niya ang gusto ko. O kaya hindi pala yung talino niya yung gusto ko. Gusto ko yung inaalagaan ako, o kaya gusto ko yung may attention sa akin. Alam mo yun, biglang nag-sink in sa'yo na ito pala yung love language mo, o pwede din na nag-evolve or nagbago na yung love language mo dahil may isa pang tao outside the relationship ang nagpa-realize sa'yo nun. So, pwedeng ito yon pwedeng somebody younger than you, pwedeng siya yung nagpa-realize sa'yo na parang, oops, parang I am in this situation na parang hindi pala ito yung gusto ko. And pwede din na yung iba sa inyo in denial pa na itong taong to pala ang gusto niya. Siyempre, hindi niya aaminin yon hindi mo aminin or nahiyang aminin si Leo siguro sa sarili niya na there's somebody outside the relationship who makes you feel na happier. So parang ano tong nararamdaman ko? Parang mali ito. So, yun yung sinabi ko kanina, core energy mo, you are not following your inner wisdom. So, pwedeng yung iba sa inyo will say yes to this relationship that is outside the marriage. I mean, getting to know you lang naman. Hindi naman ako siguro, hindi naman ako siguro mahuhuli kasi getting to know you naman, entertaining lang. Pero, cheating pa rin yun, girl. So, pwedeng yung intuition mo, sinasabi sa'yo na hiwalayan na yung partner mo, pero nahihiya ka na aminin sa sarili mo na hindi nag-work out yung used to be na magandang pagsasama and okay naman yung partner mo. Hindi mo maamin na, one, hindi ka na masaya, hindi mo maamin na hindi mo na mahal yung tao, hindi mo maamin na, ito hindi lahat applicable to ha, pero may iba na hindi maamin na you are in love or you are starting to parang be attracted to somebody else. So, yun. Hindi mo sinusunod yung kutob mo. Pwede yung kutob mo sinasabi na, don't go there, wag mo i-entertain, kahit ano lang, getting to know you. Pero, sadly, parang leaning towards ka to entertaining him or her. So, ang ang challenge sa'yo ni universe ay to make this upright, which is to listen to your intuition. If something, if something needs to be done, it has to be for the highest good of all. Hindi mo pwedeng i-justify na, hindi na ako kasi masaya. Makapaghiwalay ka muna, kaya ano? So, yun. Pwede din naman na kung hindi kayo nakaka-relate dun sa sinabi ko na may somebody outside the relationship who makes you feel loved, pwede din naman na yung, yung current partner mo, na hindi ka na nga masaya, is trying to win you back. Parang sinusuyo ka. Pero parang hindi naglaland eh. Hindi, parang hindi na kami swak, hindi na match. Parang hindi ako kinikilig. And
hindi mo maamin na hindi na siya kinikilig. Pwedeng pinipeke mo yung kilig, gano'n. Pero hindi na siya, as it used to be. And so, dahil maganda, lumabas na yung, cheating. Pwede din naman na yung iba sa inyo, baliktad. So, energies could be interchangeable, ha. Kunin nyo lang yung nag-resonate. Pwedeng baliktad. Yung partner nyo yung ah, may ine-entertain na iba. And you are trying to get out. Nilalakasan mo yung loob. Gusto mong lakasan yung loob mo para makaalaya doon sa pagsasama na hindi na maganda. Kasi nga, merong manluloko. Isa sa inyo may hindi tapat. Hindi lang hindi tapat sa partner, kundi hindi tapat sa sarili. If you are here for a career reading, ganun din yung energies which is parang wanting to get out of an unhappy situation. Pwede hindi ka na masaya sa work mo and wala kang lakas ng loob pa sa ngayon para umalis. Pwede kasi na natatakot ka doon sa pag-apply ulit, natatakot ka doon sa sasabihin ng colleagues mo, natatakot ka na iwan yung team mo. And then parang pinipilit mong kumbinsihin yung sarili mo na hindi, okay naman kasi maganda naman yung sahod ko pero kung titingnan mo yung bottom of it, you're not happy. There's something na you want to take action on, perhaps yung pursuing something that you love, pero embroiled ka pa ngayon or napalilibutan ka pa ngayon ng mga uh, sitwasyon na hindi tapat. Pwedeng boss mo hindi tapat sa'yo, pwedeng colleagues mo hindi tapat sa'yo, and sa ngayon parang wala, hindi pa malakas ang loob para gawin yun. Pwede din naman na yung iba sa inyo, actually ikaw to pero pwede kasing yung partner mo din yan. This is a fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, na nagiging demanding na. Pwedeng ikaw to, Leo. Kaya sabi ko na, kasi fire sign ang energy ng tao, pero regardless, pwedeng partner mo, pwedeng boss mo, pwedeng ikaw. Basta itong taong to, again, parang ikaw, pwedeng ikaw, itong taong to, na siya, parang he or she will do everything in his or her power para gawin ng isang bagay na tingin niyang dapat gawin. I'm not saying tamang gawin, dapat gawin. Example, tingin mo kailangang iraos tong project na to, mag-OT lahat sa trabaho. Tingin mo yun yung dapat, pero not necessarily yun yung tama. Nagiging demanding na charming tong taong to and parang visionary. Alam niya kung ano yung gusto niya gawin in life. And he wants to be out there. Ang ganda ng vision niya. Magaling siya sa sales talk din. Pwedeng smooth talker. Yun nga lang to a fault. To a fault meaning pwedeng nakakasakit na ng ibang tao. Maganda yung vision mo pero hindi naman bayad ng tama yung iba. O kaya naman maganda yung vision mo when it comes to kung sa household naman ito, in partnership, romantic partnership, maganda yung gusto mong i-pursue, halimbawa marriage, pero marami pang issue, personal issues na kailangan ma-resolve and marriage doesn't solve that. So tingin mo ang dapat gawin ay marriage, whoever this person is sinabi ko lang tingin mo kasi pwedeng ikaw to. Um, you will do everything in your power to do it. Tingin mo, marriage ang solusyon sa lahat. And so, ipupush mo yun. Again, your core energy is not listening to your intuition. So, ipupush mo yung isang bagay na hindi niya isusolve yung long-standing issue na meron. Okay? So, something is not stable, pwedeng nagtatampo, pwedeng parang wala ng manhid na, kumbaga. Sa sobrang kamanhiran, ayaw nang kumilos, ayaw nang gawan ng action. Away, disagreement. Ay, ganda. I strongly feel na this July,
kung hindi man matatapos ito, masisimula ng parang mag-uumpisa na yung pagtatapos. Kumbaga last 2 seasons na. Last 2 seasons na. Kung hindi pa finale, last 2 seasons. Pero itong card na to is the finale. So, magko-close na yung chapter. Nagka-clarify siya ng Knight of Cups, which is yung kanina, Messenger of Love. Yung sinabi ko din kanina na pwedeng tao na nagpa-realize sa'yo na you are in the wrong relationship. So, mukhang yun nga ang magiging mitsa para talaga namang matapos na itong hindi kaiga-igaya na relasyon. Magsasara siya finale eh. Actually, July, finale siya. Pero kasi, pwedeng iba sa inyo, yung journey nyo, hindi pa finale, last 2 seasons pa nga lang nga. Pero this July, mag-uumpisa na parang unti-unti nang parang may realization. Unti-unti nang may, marirealize pwedeng parehas or both of you na tigil na natin to. Kasi, ewan ko nagka-clash kayo. Lumabas yung partner niya, oh. Ito yung kanina, di ba? King of Wands. Lumabas yung partner niya. Queen of Wands. Parehas pa reverse. So, parehas kayong pwedeng parehas kayo, you're in a relationship na kapwa fire sign. Sorry kung gumagalaw, nahulog kasi, nasagi ko. Parehas na fire sign. So, nagka-clash. Nagka-clash kayo. What used to be a healthy or nice relationship, hindi na ganun ngayon. Iba na ang sitwasyon ngayon. Pwede din naman na parehas kayong mainit ang ulo. Ewan ko, stress ang mga tao ngayon, ang daming violence around. Pwede din naman actually na na this July, 'di ba sabi ko kanina last 2 seasons. Pwedeng this July doon pa lang magre-resurface yung cheating incident na nangyari from way back. Pwede ding recent lang tapos biglang ngayon lalabas. Tapos doon yun ang magkukos ng away kasi something is being faked. Sorry Leo, pero may pinipeke. Isa sa inyo may pinipeke. Hindi ko alam kung pinipeke nyo na happy ang family life nyo. You make it appear na perfect ang family life nyo pero hindi. So, you are living in that rose-tinted glasses. Alam mo yun, parang you're seeing the world as if na ito lang yung magandang, parang pinifilter mo kung ano yung dumi. Parang social media. 'Di ba? Instagram. Ipopost mo you're all happy in this, pero you're not really happy in your relationship. Pwedeng iba sa inyo in a relationship with yun nga, kapwa fire sign. And ito kasing energy ng taong ito, closing your reading is that strong independent woman. Pero, strong independent woman siya, pero wala siyang compassion. Parang gagawin ko kung ano yung gusto ko, bahala ka dyan. Parang ito yung tingin kong para sa akin. Kung hindi ka nag-a-agree, di bahala ka sa buhay mo. Ganun yun. Nagka-clash kayong dalawa, parehas kayong reverse to. Parehas kayong demanding. Kung hindi demanding, parang for the lack of a better term, minamanipulate niya na isa't isa. Sinabi kong for the lack of a better term kasi, syempre, wala namang aamin na nagmamanipula siya ng ibang tao, di ba? I mean, hindi niyo napapansin pwedeng indirectly na tinatry niyo ng kontrolin yung isa. Isa't isa. Actually, isa't isa eh. Parehas kayo eh. So, yun. So, kung hindi ka na masaya, Leo, umalis ka na. No, kasi yung sa reading mo, ang nangyayari, parang mauuna yung pagsapi o kaya pag-entertain doon sa tao outside the relationship bago mo tuluyang tapusin yung relationship. So, ingat ka na hindi mo susundin yung kutob mo. Pag malalaman mo kapag sinusunod mo yung kutob mo or yung inner wisdom mo, kapag yung gagawin mo ang lakas ng hangin, pasensya na, gumagalaw, kapag yung gagawin mong bagay, yung final decision mo is for the highest good of all. Minsan nakakasakit sa pride, nakakasakit ng ego yan. Pero it's the right thing to do. Kadalasan yung mga right thing to do, yun yung talagang masakit sa ego. Pero pwedeng it's a pill that you have to swallow and it's a hard pill to swallow. Pero that is what will lead you dun sa happiness or para ma-close na yung chapter. Kasi away is on the way. Kung maglalakas ka ng loob,
lakasan mo loob mo na tapakan yung ego mo. Hindi, to be humble, lakasan mo yung loob mo na to come from a space of humility na something is, parang being honest with yourself na rin, na something is not doing well, something is not right, and I have to admit na it's time to go. Oh, take action. Ganda. Take action. Basahin natin yung guidebook. Take action. Alam mo na. Parang nasabi ko na kanina. Take action. This is your call to action. The time for contemplation has passed. You already know what to do. You're now required to take a leap of faith and put your energies into motion. While it is unwise to take action before an idea or project has fully marinated, too often we don't trust ourselves enough to act. But as a famous poet once said, boldness has genius, power, and magic in it. You are called to act. Ito kasi strength reversed. Yung napapanghinaan ng loob. The moment you put your energy behind an idea, you've started the transformation process. That is creation itself. Mighty forces, often unseen, will move on your behalf. Do not hesitate. Put your brave boots on and be the girl who decided to go for it. Leap and the net will appear, or you'll grow wings on the way down. Either way, jump. Ganda. Parang saktong-sakto sa mga sinabi ko kanina. I think I will have to leave it at that. Leo, alam mo na, gagawin. End it habang maaga pa. If you are in that, kung nakarelate ka dun sa mga sinabi ko kanina, bago pa maging huli ang lahat. So, iwan ko na rin doon. Salamat sa pagbisita. Ako po si A, and I hope to see you next time. Like, share, subscribe lamang po, and see you soon. Bye-bye!